Now, look at this. Hallelujah. So if you remember, let us read verse 3. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho, minsan isang araw sa loob ng 6 na araw. Amen? So binigyan siya ng instruction ng Panginoon. That's why if you're going to read from verse 3 up to verse 5, no, ito yung instruction ng Lord sa kanya. Amen. You know what? Kung sa ating kapanahunan yon, no, matatanggap o maririnig, no, it's okay kung sa tingin mo parang, alam mo, parang nakakahiya na gawin. What do you think? Hindi kaya sila pinagtawanan ng mga Amoreo na nandoon sa Jericho? Hello? You know what? Kung titignan mo, no, anong ginagawa na itong mga to? For 7 days or 1 week, no? Sinusunod nila yung instruction ng Lord sa kanila. Umiikot sila doon. Nagmamarcha sila saan? Doon sa wall. Doon sa palibot ng Jericho. Amen? Pero, you know what? For me, malinaw lamang na tinitignan ng Panginoon kung hanggang saan sila susunod. Amen? Hallelujah. Amen. So malinaw lamang kung hanggang saan sila susunod. That's why napakalinaw sa bawat isa sa atin o napaka-importante sa bawat isa sa atin, you know, na matutunan natin na sumunod saan? Sa sinasabi ng Diyos sa ating buhay. But look at this. No? Everybody look at here. Joshua 6. Let's continue verse 15. Sa ikapitong araw, bumangon sila nang magbubukang liwayway at lumigid na makapito sa lungsod. Noon lamang nila ito naligid na makapito. Look at here on verse 16. Sa ikapitong ligid, hinipan ng mga saserdote ang mga tambuli at iniutos ni Joshua sa mga tao, sigaw kayo, ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lungsod. You know what? No? Kung minsan, everybody look at me. No? You know, kung minsan, no? Like for example, in our praise and worship, no, yung mga worship leader, minsan nalilid sila na, let us shout hallelujah. And then, I tell you, kung minsan yung mga Kristiyano na nasa loob ng simbahan, no, nag-iisip sila, anong sinasabi nitong worship leader na ito? Hello? Kung minsan ang nasa isip ng mga Kristiyano, no, gagawin ko ba yun o hindi? Para naman akong kahiya-hiya pag sumigaw ako rito sa loob. Hello? The reason kung bakit sila naging worship leader, it's because alam nila kung paano pangunahan ang bayan ng Diyos sa pagsamba. Ang tanong, anong nakakahiya na sumigaw ng hallelujah? And then some of you, hallelujah. Everybody, lift up your hands. Lift up your hands. Paano mo itaas yung kamay mo? Di ba dapat nakataas? Amen. Hindi ka nagtataas ng kamay. I tell you, hindi ka hino-hold up dito. Tama ba? I am trying to change your mind or your mindset. It's because most of the time, hindi natin alam kung paano sumamba sa Diyos. That is the truth. No? That's why, you know what? Sa pagsamba sa Diyos, no, give, no, your best and at the same time, your full emotion. No, hindi mo kinakailangan ikahiya ang Diyos. Dahil hindi ka rin niya ikinahiya. Ano masama sa pagtaas ng kamay? The reason kung bakit natin tinataas ang ating kamay is because you are surrendering yourself to Him. Lord, I am surrendered. I give my life to you from now on. That is the purpose of that. Hindi. Higher. Higher. Listen. Amen. Ikakaunawan ba tayo? Why? The reason kung bakit ko ito sinasabi sa inyo is because yun din yung problema ko noon. Hello?
Don't be offended. Why? It's because I remember, no, nung ako'y nagsisimula sa Panginoon, pag sinabi ng worship leader, lift up your hands, mataas na yan. Amen? Pag sinabi pang, itaas mo pa. Itaas mo pa. Why? It's because nahihiya ako na makita ako ng kaliwat kanan ko. Listen, anong kailangan mo ikahiya sa pagtaas ng kamay sa Diyos? Wala. Isipin natin, nakakaya ba magtaas ng kamay sa Diyos? Tama? So, hindi tayo nahihiya. That's why, anong dapat natin gawin? Then give. No, everything to Him. No, once na sinabi ng worship leader, let us shout, hallelujah, then everybody let us shout. Why? It's because, alam mo, sa pagsamba sa Diyos, you need your full emotion. Why? Dahil ang Diyos merong puso. Paano ka magmahal? No? Paano ka magmahal? Diba? Once na mahal mo yung isang tao, like for example, kung asawa mo, tawag dito, and then gusto mo siyang yakapin, pipigilan mo ba yung sarili mo? Ay, wag na lang. Diba hindi? Kung gusto mo yakapin yung asawa mo naman yan, di yakapin mo. You know, tingnan niyo yung sanlibutan. I remember last February, diba? Yung Valentine's Day na sineselebrate ng mundo, meron silang Lollapalooza saan? Doon sa, what is that? MOA. Diba? Alam niyo ba yon? Yung Lollapalooza, pinapakita pa nga sa news. Ano yung, patagalan sila maghalikan. And then, hindi sila nahihiya whether mag-asawa sila o hindi na maghalikan. How much more tayo, I'm not saying na listen to me. Okay? How much more sa pagsamba natin sa Diyos? Let us give our full emotion. Diba? Why? It's because, listen, ang pagsamba sa Diyos, buhay siya. He is looking at you, although hindi kanya nakikita. Naunawaan niyo po ba yung sinasabi ko? Amen? It's because kung minsan nahihiya tayo, hindi ko alam kung saan kayo dapat mahiya. Anong parte doon? Saan doon kayo dapat mahiya? Sa pagkakaunawa ko, wala kayong dapat ikahiya. It's because pag nakikita niyo yung mga artista and then nandoon kayo, nagkataon kayo nandoon, nagmamall sa SM, I believe isa kayo sa mga sumisigaw, ah! Tama? Oh, that's why, diba? Think. Malinaw po ba? No? That's why hindi ko maunawaan, you know what? No? Na tayong mga Christian, marami tayong ikinakahiya. No? Even sa pag-praise and worship, sa pagsayaw. No? You know? If you think, you feel, no, gusto mo o pakiramdam mo na gusto mo magsayaw, then go. You are free to dance. Amen? Huwag mo lang kunin yung microphone sa worship leader. And that is not for you. Amen? It's because kung minsan, naiintindihan ko kayo, kapag na-emotion kayo, parang gusto niyo lang kunin yung ako lang may karapatang gumawa nun. Amen? Malinaw ba? Oh, nakita ko si Pastor, kinuha yung microphone kay Casey. Ako rin. Tatayo ko, agawin ko yung Listen, meron kaming, you know what? Usapan. Why? It's because once na kinakailangan ko nang kunin yung microphone, kahit sino sa kanila, and then kukunin ko yung microphone. Is that true? Meron kaming usapan, wala kayong usapan. That's why remain. Amen. Manatili kayo dun sa inyong kinakatayo. If you want to dance there, then go. You are free. Umikot kayo dito, then don't go to the stage. Amen. Diba? Then if you want to bring your own microphone, then go ahead. Okay? You go there, saksak nyo kay JR, doon sa amplifier. I think meron pa doon 4 slots. Then, I don't know kung papayagan niya kayo. He's the boss, not me. Amen? Amen. I'm just only the speaker. No?
Hello? Naunawaan po ba natin yung mga bagay na ito? I hope and pray. No? Alam na natin yung mga bagay na ito, pero sa totoo lang, kung minsan nahihiya tayo. It's because if you're going to read the book of Joshua, listen to me, no, especially yung chapter 6, then ano ang ginagawa ng mga tao na yon? Nung sinabi ni Joshua sa kanila, sumigaw kayo! And then look at this. No? Where are we? 6:15. Look out. Sorry, 16. Sigaw kayo! Ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lunsod. Then, it's up to you, no? You know what? Para kay Joshua, hindi hype yon. Why? It's because yun yung totoo. Hindi pa man nila napapasok, yung alin, everybody listen to me. Hindi pa man nila napapasok, yung alin, yung city of Jericho, yung wall of Jericho. But you know what? Sa kanyang puso, ibinigay na ng Diyos ang alin, yung bagay na yon. What about us? No? Can you imagine? That is prophetic. Para sa kanya, naniwala siya ng buong puso't lakas sa sinabi ng Diyos. Why? Dahil alam niya na kapanipaniwala yung report o yung kanyang tinanggap. Yung kanyang narinig mula sa Diyos. Why? Dahil hindi ibang tao ang nagsabi sa kanya niyan, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. What about us as a Christian? Can you imagine that? Ipinapanalangin natin, listen to me, na mawiwin natin by God's grace itong ating community. Now, no, dapat alam natin kung paano isipin ang alin, yung nais ng Diyos na mangyari sa syudad na ito. By God's grace, sa puso't isipan natin, you know what? Alam natin na ang syudad na ito ay ibinigay na ng Diyos sa atin. Hindi para kung saan man, kundi para ang syudad na ito ay magpuri at sumamba sa buhay ng Diyos. Now, kailan mo paniniwalaan ang sarili mo? Kailan? Tama po ba? That's why sometimes hirap tayo na makaunawa saan? Sa bawat declaration na ginagawa natin. Why? It's because most of the time, nasa kaisipan niyo, paano yung sinasabi ni Pastor? Ano yung sinasabi ni Pastor? Ang hirap paniwalaan yung sinasabi ni Pastor. Try to listen sa sinasabi ng mensaheng ito. Amen? Because if you're going to read this, the book of Joshua, then look at verse 16, chapter 6. Sa ikapitong ligid, hinipan ng mga saserdote, mga tambulit, iniutos ni Joshua sa mga tao, sigaw kayo! Ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lunsod. Bumagsak na ba dito yung muog? Not yet. Tama? Hindi pa bumabagsak yung muog. Pero doon saan? No? Sa sinabi ni Joshua sa kanila, sa puso't isipan niya, nakita niya na ibinigay na sa kanila ng Diyos yung syudad. Ang tanong, kinakailangan ba talaga palagi na literal? Na una, kinakailangan na makita mo muna na yung syudad ibinigay na ng Diyos sa iyo? No. Tama po ba? But first, you must believe. Turn your Bible in the book of Hebrew. I will tell you, this is very, very, very important. Hebrew chapter 11.